Pilipinas, magandang hapon po sa inyo lahat. Huwebes ho, 16 ng Setyembre. Ito ho, nag-iisang pambansang sumbungan ng bitag, mga bossing. Well, kami ho'y napapanood sa mga sumusunod na digital platform kung saan ito ho'y pambansang sumbungan, bitag, YouTube channel namin, Bitag Official. Ganon din ho sa aming website, bitagmedia.com, sa mga sumusunod na Facebook page, Bitag Live Facebook page, .com/Ben Tulfo Journalist at pambansangsumbungan.com/pambansang sumbungan. Sa PTV4, mga boss, lagi ho namin sinasabi to. Kami ho'y pinuposisyon na namin ho ang Bitag Live ay sa umaga ho yan tuwing alas 8 hanggang alas 9 kung saan napapanood ho mga segment nito. Dito ho, ano? Pero yun hong pambansang sumbungan, babalik na ho sa TV. Inaayos lang ho natin to. Medyo kami ho'y naghahanda na. Ito ho, nag-iisang pambansang sumbungan. Pilipinong na-deport mula sa Amerika, patuloy na umaasa. Mga kaibigan ko dyan, lalo na sa Las Vegas, pakiusap naman, kung meron kayong information, kilala nyo siya at tulungan nyo naman ako. Perang pinagpaguran na kinuha ng asawa, inaasam na mababawi pa. Kung may information kayo, isumbong nyo na lang sa INS diretsa. Pwede kayong tumawag kay Sir Ben sa pambansang sumbungan. Alamin ang karagdagang kwento. Ang sabi ko sa kanya, nakakawarantin ako, may sakit ako. I don't care! I don't care! Kahit matapos pa ang buhay mo, magbayad ka ng utang mo. Butangerang collector agent, bistado ka na. Ang totoong pangalan po talaga ni Jade Tongonan is Army Sheila Paredes. Nagpapanggap lang po kami ng ibang pangalan. Akala mo kung anong linis, kung manlait ng kapwa. Marami pa lang atraso sa mga kasama. Sobrang dami po kasing utang niyan. Yung mga maintenance po namin, inutangan niya, tinakbuhan niya, kapapugalit. Alamin ang karagdagang kwento. Ang lahat ng yan, iimbestigahan at susolusyonan sa pambansang sumbungan. Bitag! Kami, boss, pag inumpisahan ho natin mga bossing, pag may umpisa, meron hong katapusan yan. Kaya update ho tayo, mga boss. Eto, unahin ho muna natin, Kamakailan, kung inyong matatandaan, nagpadala ho ng email notification ng YouTube sa Bitag. May reklamo raw ho kasi sa violation of privacy. Laban sa Bitag na inilabas namin ang video ng reklamo ni Henry Luzon. Eto ho, ipinakita ng Bitag ang mga larawan ni Nora Brodette Luzon, legal wife ni Henry at kasalukuyang TNT pa rin sa Amerika, ang kanilang adopted son na si Billy Ray Luzon. Si Henry Luzon ang nagrareklamong mister na na-deport mula sa Estados Unidos, nasa Pinas na at ang narereklamong panggagancho niyang kanyang misis na si Nora. Nagawa nitong ibenta ang bahay ni Henry sa Amerika. Abay, nagawa pa rin ng TNT na misis na si Henry na si Nora na ideposito ang 250,000 pesos sa BPI Las Piñas sa pangalang Nora lamang. Sa kanya lang, Nananawagan sa Bitag sa pamamagitan ng All Points, kami All Points Bulletin sa mga Filipino community sa State of California, sa State of Nevada, ganun, dalawa, Sa aming pangalawang update, kung inyong matatandaan, mga boss, nirespeto ho namin ang notification ng YouTube hinggil ho sa kanilang isinagawang investigasyon sa reklamong violation of privacy ng mag-ina. Kaya naman, sa second update ng kaso ni Mang Henry, hindi namin ipinakita sa Bitag ho ang mukha ng asawa ni Henry at anak nito habang iniimbestigahan ho ng YouTube ang protesta ng mag-ina. Subalit, Linggo, mga boss, Linggo, September 6, sa opisyal na deklarasyon ng YouTube sa Bitag, walang nakitang violation of privacy ang YouTube sa protesta na mag-inang Nora Brodette Luzon at Billy Ray Luzon. Yan ho. Okay. May ilang Filipino, ito ho'y mga Phil-am sa Estados Unidos, partikular sa California at Nevada, nagpadala ng kanilang mga tips at impormasyon hinggil kay Nora Brodette Luzon at Billy Ray Luzon. Narito ang mga sumusunod na mga address na nakalista sa pangalan ni Billy Ray. Ito ho, Say,
34110 Camelina Street, Lake Elsinore, California, 92532, kung saan dyan ho'y nakatira si Billy. Ngayon, binibigay lang ho natin factuality ho rito mga boss kasi alam ko magpoprotesta naman to. Sa Corona, California, wala ho tayong specific address pero nandun ho yung mga kamag-anak ho ni Nora, asawa ho ni Henry. Ngayon, ito ho yung mga sumusunod na mga ito ho yung addresses, sa Mountain Edge. Ito ho, sa Mountain Edge, yun ang subdivision, sa 9592 Staff Lane, Las Vegas, Nevada. Ito ho yung dating residence ni Nora at Henry malapit sa trabaho. Dito ho sa bahay na to, nahuli si Henry ng immigration alas 5 ng umaga. Ito ho, 28 ho ng Agosto, 2008. Sa Henderson, Nevada naman, 3 properties na pag-aari nila Henry. Ito ho, property 1 in Henderson, 1142. Port Sunlight Court, Henderson, Nevada, 89014. Ito ho'y 2005 property na naibenta ho ni Nora sa halagang 250,000 pesos habang si Henry ho'y nakakulong sa state prison. Gawa nga ho ng kanyang illegal alien status doon. So, fugitive of the law siya at the time. Nagawa ng attorney ni Nora na magpapirma ng special powered attorney kung kaya't naibenta ho ni Nora yun hong bahay na yan. Again, paulit ho, yan ho. Yan hong bahay na yan. Yan ang bahay na yan na sinasabi ho natin, 1142 Sunlight Court sa Henderson, Nevada na nabenta ho sa halagang $230,000 US. Ngayon, sa pangalawang property mga boss, property number 2 sa Henderson naman to, 5908 Gentle Slope Street, Henderson, Nevada, 89011. Ito ho, 2002, binili ho nito ni Henry ang property na to sa cash, $285,000 US sa pangalan ho ni Nora. Kaya existing pa ho tong property na to and up for sale. Tinatawagan ng bitag ang isang, alam nyo mga boss. So, pinakita na ho natin. Huwag ho kayo magtataka. Ito ho'y, kumbaga, trinabaho ho ng nagrareklamong si Henry. Kaya lang, malalaman nyo ho mga bossing kung ano at yung mga situations na hindi nabanggit ng mga first and the second. So, uusisain ho natin, aalamin ho natin para maintindihan nyo mga boss. Kung kayo ho'y nasa Nevada at kung kayo ho'y nasa California, makakatulong ho kayo sa All Points Bulletin. Wala na ho kaming pakialam sa mga Privacy Act na yan. Total, sinabi na ng YouTube, wala na ho silang makitang violation na protesta ho na mag-ina. So ngayon, kanina mga boss, may nagbigay ho sa amin ng tip. Ito ho yung cellphone number ni Nora sa US. Tinawagan ho ng bitag ang isang mobile number sa US na ibinigay ng tipster na umano'y numero ni Nora Burdett Luzon. Pakinggan nyo ho, ano? Nagre-ring, pero mas magandang, sige. So, wala. Hindi napasama yung sinasabing voicemail inactive, wala daw, wala. Hindi ko maintindihan. Kanina ho yun na nakatape na ho yun, kaya gusto lang ho sana namin iparinig. Ngayon, so, ako ho mismong nakatawag at 2 beses in-attempt ho namin. Abay, ang sinabi raw ay hindi pa raw ho nakasetup yung sinasabing voicemail, pero gumagana ho yung number. Siguro, filter ho nila para makatawag. So ngayon, sa linya ho ng telepono natin, balikan ho natin ang nagrereklamong si Henry Luzon. Magandang hapon sa iyo, Henry. Sir Ben, magandang hapon. Okay. At saka ang mga nanonood, magandang hapon ho sa inyong lahat. Henry, para medyo iba naman sa part 1 and part 2, itong part 3 na to, magiging detalyado tayo rito kasi meron akong nakikitang medyo kaduda-duda sa paghuhuli sa iyo ng immigration. Okay? Balikan natin, Henry. Well, doon sa bahay mo, sa last known address mo sa Las Vegas, Nevada, yung last known address, ito sa Mountain Edge, 952 Staff
Lane, Las Vegas, Nevada, 89178 ang zip code. Dito ka na huli. Papasok ka pala ng bahay mo, galing sa trabaho, alas 5 ng umaga, 28 ng Agosto. Yan, 2008. Tama? So, nung mga panahong yun, hindi pa masyado maliwanag, medyo madilim pa ng konti, inabangan ka na ng immigration dyan sa bahay na yan. Tama? Tama po, sir. Alright. Ikwento mo para marinig ngayon ng ibang mga Filipino communities kasi para sa akin, mukhang may inggit factor dito. Mukhang inalay ka, mukhang hinudas ka. So ngayon, usisain natin. Bumalik ka galing sa trabaho mo sa casino, mga mag-alas 5 na ng umaga. Tama? Opo, sir. Tama po Alright. yan. Nung pabalik ka, biglang pagbaba mo ng kotse mo sa harap ng bahay mo sa Mandalay Bay, doon ka nagtatrabaho rito. Tama? Sa Mandalay Bay? Opo, sir. Opo. Okay. Pagdating mo sa bahay mo, pumarada ang sasakyan mo dyan sa harap mismo ng bahay mo yan, malapit sa garahe, sa gilid, or pumarada ka, papasok? Sa kalsada lang po ako pumarada kasi ayokong maistorbo yung mag-ina ko dahil madilim pa, alas 5, kaya di ko binuksan ang garahe. Sa labas Okay. lang ako pumarada, sa labas ng So bahay. sa kalsada ka pumarada, sa gilid. Sa unahan? Sa gilid. Sa unahan? Sa harap. Doon sa unahan ng konti o sa dito sa may gilid? Malapit, tama? Sa gilid lang mismo ng bahay. Sa gilid ng bahay, sa harapan. Sa harapan. Alright. Bukas bang ilaw ng bahay mo ng alas 5 na sinasabi mong mag-ina mo nandun sa loob ng bahay? Sa labas ko, bukas ang ilaw. Ang sa loob, di ko napansin kasi napakabilis ng pangyayari. Ang nakita ko lang, may ilaw sa labas. May ilaw sa labas. Hindi ka nakakasiguro kung may tao sa loob o walang tao sa loob ng bahay mo kung nandoon yung asawa mo at anak mo si Bill Ray. Di pa ako sigurado kasi sarado ang bahay. Alright. Sarado eh. Nung inabangan ka ng ahente ng immigration sa US Immigration, ilan ang nag-abang sa iyo? Isang, dalawa? Isa lang po, sir. Isa lang. So, yung sasakyan na ginamit, Explorer, yung normally, Expedition, yung mga SUV na ginagamit nila, normally. Ang nakita ko, pamilya naman ako sa mga sasakyan, nakita ko yung SUV na Ford Explorer. Dark blue. Ayun. Yun, dark blue. Mhm. So, nung pagbaba mo, anong sinabi sa'yo? Yung pagbaba mo sa sasakyan, sabay preno siya, doon mismo, malapit sa sasakyan mo. Opo, sir. Sa likuran, Ang bilis, sa harapan mo. Sa harapan ko mismo. Sa harapan ng Sa harapan sasakyan ko. mo, parang gumanon siya. Parang gumanon. Ang Alright. bilis eh. Pagbilis niya, baba agad siya, ano ang Baba, sabi oh. niya sa'yo? Ang sabi niya, hindi naman ako na-antik kasi akala ko ibang problema lang. Sabi niya, do you know this guy? Tapos nakita ko yung picture ko doon sa mga papeles, napakakapal na mga papeles. Pamilyar na sa akin yung mga file ng papers na yon. Sabi ko, naloko na. Ito na yun. Hindi na ako nagsalita after that. Alright. Ako nagdududa, bakit isang ahente lang ng immigration ang kumuli sa'yo? Normally, 2 at 3 yan eh. Isa sa sasakyan, isang kakatok sa bahay, isang huhuli sa'yo kasi baka ma-overpower mo. Parang kilalang kilala ka rito. Okay, ngayon. Normally, pag ang immigration tinimbrihan na may illegal alien, Filipino ka man, Hispanic ka man, kung anong nationality mo, illegal alien ka na sa US, ituturo kung saan ka nakatira. Tama? Tama ako. Tama. Bakit hindi ka nila inantay pumasok sa bahay mo kasi meron naman silang paper at pwede kang pasukin sa bahay mo kasi sa bahay mo na yan, hinahanap ka kung illegal ka o magpapakita ka. Bakit doon ka lang tapos sinakay ka na agad? Hindi ka binigyan ng pagkakataon pumasok sa bahay mo? Ano sa palagay mo? Hindi ko maintindihan, Sir Ben, kung bakit ganun na eh. Talagang hindi ako binigyan ng pagkakataon ng mga rights ko, hindi ako binasahan ng arrest. No?
Well, Ng una draft sa up. lahat, pag ikay illegal alien, fugitive of the law ka, kasi matagal ka nang hinahanap, so huhulihin ka nila. Pero nagtataka ako, bakit isa lang? Umaga pa. And normally team yan, 3 or 4, 5 pa nga eh. Baka kasi mag-resist ka. So, bakit hindi ka inantay pumasok sa bahay mo? Normally, kung inabangan ka nila dyan, meron na nakaposte sa bahay mo at alam nila kung saan ka nakatira. Alam mo kung Kaya nga eh. bakit ko sinasabi sa ito, alam dapat nila kung saan ka nakatira. So, dahil alam nila sa bahay mo, ang laki ng bahay mo na, ilang bedroom yung bahay mo na yan na nakikita natin ngayon? 6 bedroom po. 6 bedroom. Ilang square feet yung bahay mo? Over 4,000 square feet yan. Oh, malaki yan. Malaki yan. Over 4,000 square feet. Square meters, malaki yan. Masiguro, I can assume na mga 400 or 500 square meters or something kung loon yung mga bahay na yan. Ngayon, kaya ako sinasabi to, may duda lang ako, Henry. Mag-isa lang. Mukhang itinimbri ka at yung pagtimbri sa'yo, mukhang hindi kaya kaanak mo, hindi kaya alam na para kung papasok ka sa bahay na yan, alam nila walang tao dyan. Kasi kung pumasok sila dyan, ang gagawin nila, aantayin ka sa loob ng bahay mo, pagkatapos, kung sino man sa loob ng bahay mo, hahanapan nila ng papel. Halimbawa, si Nora, is this your wife? Sasabihin ka nun, yes, she's my wife. Hahanapan siya, can I see your papers? Can I see your ID? Can I see your SSS number? Can I see any identification na magsasabing American citizen siya or anything na papakita niya? Bakit ikaw lang ang sinentro samantala si Nora kasama mo sa bahay na yan? Tama? Magkasama ka sa Tama. anak mo. Bakit Tama. ikaw lang ang pinunterya at hindi kasama si Nora at hindi ka binigyan ng pagkakataon pumasok sa bahay mo at bakit isang ahente lang? Hindi ka ba nagtataka? Kaya nga, nakakapagtapos lang siya. So nagtataka ka Kaya ngayon. walang nakamarka sa jacket niya na emblem or ano man. Walang Wala eh. nakalagay na INS na kulay black and orange INS o yellow nakalagay. Wala po. Immigration. Wala ko nakita. Wala. Wala. Hindi kaya, Henry, ang naghudas sa'yo, nag-alay sa'yo, misis mo? O di naman kaya, kaanak ng misis mo na maaring itinimbrin nila, sasabihin nila kasi parang, ano ba status mo? Married kayong dalawa ni Nora, tama? Nagsasama kayo sa isang bahay, tama? Meron po, sir. Meron. O ngayon, kung married kayo, pareho kayong illegal, bakit ikaw lang pinick up? Bakit hindi siya? Kaya nga, mahirap pa din. Eh, isang bahay lang Kung kayo. ma- Isang bahay lang kayo. Illegal siya, illegal ka. Eh dapat pati siya hinanapan ng papers. Kung married kayong dalawa, illegal ka, automatically she's illegal also. Unless may mapapakita siyang papel. Yun ang tanong ko sa iyo, Henry. Ngayon, tinatanong ko, nakikita mo ba kung ano yung punto ko rito? Hindi kaya ikay tinimbre na para ma-deport ka sa Pilipinas? Kasi meron silang hinahabol. Palagay ko, ganun nga, sa nakikita ko ngayon, parang doon papunta sa ganong teorya ang nangyari. Well, sa akin, kaya ko sinasabi sa iyo para magising ka, may galit ba sa iyo ang asawa mo? Maayos Wala po, bang sir. relasyon ninyo kung kayo'y nagsasama noon? Baka kasi pakitang tao, pero hindi naman kayo maayos. Very much normal, Sir Ben. Ang pagkaalam ko lang talaga maraming tao naiinggit sa amin. Naiinggit lalo na sa akin. Marami talaga. Sino mga Kamag-anak. tao? Kaanak mo? Kaanak ni Nora? Kamag-anak niya. Bakit Kamag-anak mo niya, nasabi ang kamag-anak ni Nora parang galit sa'yo, naiinggit sa'yo? Naging ugali na talaga yan. Hindi lang sa pamilya namin, sa kapapag-amin niya. Pilipino talaga, very common na ayaw pasapaw. Pag nasasapawan sila, ganyan, ibang tingin. Ito mga kamag-anak, Bakit mo nasabi mga kaanak ni... Wala ka bang kaanak doon na medyo galit din sa'yo? Wala ba? wala po, sir. Wala po akong kamag-anak doon. So, si Nora lang ang may kaanak, yung misis mo lang may kaanak doon. Opo, sir. So, pag nagkikita-kita kayo na mga kaanak ni Nora, kumusta naman ang trato sa'yo? Naiinggit sa'yo? Okay naman. Okay naman ang wala akong nakikita
mga dahilan ng galaw nila na para pagdudahan ko sila ng ano. Wala naman. Bakit hindi ka pinayagan ng immigration pumasok sa loob ng bahay mo? Alam na naman nila, diyan ka nakatira at may asawa ka at yan din yung sinasabi natin. Hindi kaya wala na sila diyan nung hinuli ka at alam nila ang nag-tip sa iyo dahil sa trabaho ka sila dapat panggabi ka, madaling hanggang sa umaga. So malamang walang tao diyan, parang sinasabi mag-isa ka. Or nag-tip Yun yun nga. tapos dahil wala silang makita diyan, ikaw lang ang pinunterya kasi parang ikaw lang. Maaring ganun nga, Sir Ben, kasi alam nila mag-isa lang ako. Maaring ang ganun ang nangyari. So okay, kaya ka namin tinatanong nito. Nung binili mo to, importante to kasi kung mga nanonood sa atin para maintindihan nila. Yung bahay, 3 ang bahay mo. Itong bahay na to, binabayaran mo nung oras to nagtatrabaho kayong dalawa ni Nora. Si Nora may trabaho rin that time, tama? Opo, may trabaho din. Saan siya nagtatrabaho? Kung pareho kayong Sa, illegal. Sa casino rin. sa casino rin siya. Sa casino rin po siya. Alright. So, husband and wife kayo. Opo. Alright. Yung bang bahay na yan, napapakita natin, yan ba'y binabayaran ninyo ni Nora? Hati kayo para mabuo na yan? Magkano ang price ng bahay na yan? Binili ko po yan ng $525,000. Magkano ang mortgage mo? Magkano ang monthly mortgage mo dyan? Ang monthly mortgage ko dyan sa 15 years to pay was $3,700 a month. A month. Ang sarili ko lang pera yan, Sir Ben. Kahit $1 walang participation dyan ng asawa ko. Magkano ang down payment mo dyan? 0 down payment po ako, sir. A 0 down payment ka. So, nakapag-build ka na ng equity, 36 months ka na nagbabayad ng 3,000. Tama? So, you still have about 12 years more to go. Ito lang yung bahay na to, sarili mong kayod, nakatira ang misis mo, hindi siya tumutulong, pera mo pa rin, kaya double job ka. Tama? Double job, sir. Alright. Ngayon, dyan ang huling address mo, pero ito ngayon dahil nahuli ka na, inagaw ng bangko to. Opo. Ito yung foreclose ng bangko at binenta na sa iba. Binenta na, sir. Binenta. Nung malaman mo magkano binenta ng bangko tong bahay na to nung na-confisc ka to, na foreclose. Nung panahon na yan, downturn talaga ang real estate that time, ay naibenta na ng bangko yan ng 320. Pero Tarong yung bangko price dyan. niyan, $500,000. Opo, ang bili ko talaga yan, 525. Kailan mo nabili yan? Ng 2005. 2005. Babalikan kita, 2005. Henry, kasi marami kang property. Ito, sa iyo lang to, hindi kasama si Nora. Ito, kinumpis ka ng bangko. Ngayon, balikan natin doon sa Henderson, Nevada. Tama? Tama, opo. Etong sa 1142 Port Sunlight Court, Henderson, Nevada, 80, yan. Binili mo ba ng cash yan? Hindi po, sir. Mortgage din yan. Mortgage 15 yan. years to pay. 10 years to pay. Nakailang taong ka na riyan? 7 years lang. Tapos, binayaran ko, nakaipon ako ng konti, nabayaran ko ang full payment within 7 years. Within 7 years, nabayaran mo lang. So, Nabayaran. free and clear, wala nang utang yan sa bangko. Wala po, sir. Wala po. Ito yung property mo na dali-dali si Nora paperma sa papel sa iyo nung ikay nasa kulungan, sabihin special power of attorney na bibigyan mo siya ng authorization na maibenta yan kasi para naman wag makuha ng Amerikano ng si Uncle Sam or yung US government dahil illegal ka. Opo, sir. Yun ang sabi ng abogado. Opo, sir. Pero sa totoo, Tama. wala namang pakialam ang si Uncle Sam kung illegal ka, kung binili mo yun. As long as mabayaran mo ang property, pwede mo naman ibenta yan. So, loko-loko rin yung abogadong lumapit sa iyo eh. Actually, Sir Ben, na-research ko kanina dito sa document na yun. 6 na araw lang pala ako sa kulungan nung lumapit yung abogado. 6 na araw pa lang ako sa kulungan. So, tuliro ka Pinapirma pa. ko ng- Tuliro ka pa, balisa ka noon. Tama? Opo. Masamang-masama ang loob mo sa tagal ng panahon, 20 years ka, all of a sudden, nahuli ka, parang hindi mo akalain na parang inadapt mo ng American life na nagtatrabaho ka lang, wala kang ginansyo, wala kang kalaban, double job ka day and night para makaipon ka ng husto pagkatapos ihuhudas ka lang.
Parang ganon. So, etong bahay na to, balikan natin, ano? Alam ko medyo, come with me. I know that you'll be emotional. Na I'm not trying to be I know. cruel dito, but we have to understand, para doon sa US, kung sino man mga nanonood sa atin sa US, nakikilala dito kay Nora Brudet Luzon, watch carefully para tumulong kay All Points Bulletin na to. Yan si Nora Brudet. Yan ang nagtatago ngayon. Pareho kayo nagtatrabaho sa casino, pareho kayong illegal, ikaw lang hinuli. Ikaw lang hinuli. Opo. Pagkatapos, nagawa pa ni Nora, gumamit ang abogado na special power of attorney na ibenta tong bahay na to. Ito na to. Opo. Na ibenta to ng 230,000. Tama? Opo. 230,000. Pagkatapos nilagay niya sa pangalan niya. No. Tama? Tama siya. Alright. So ito yung iyo binayaran mo. Tapos doon sa kabilang bahay na tinitirhan mo kung saan ka nahuli ng immigration kasi tahimik lang ang buhay mo, trabaho ka lang, illegal ka nga, pero nagsusumikap ka, hindi ka mayabang, hindi ka pareho ng iba na talagang sobrang yabang sa'yo. Sa edad mo naman yan, gusto mo lang naman siguro magkaroon ng magandang buhay at pagkatapos balik ka na sa Pinas. Kaya lang may hudas Opo. dito eh. May ahas dito. Ganun. Ngayon, ang sasabihin ko sa'yo, nakumpis ka ng bangko etong bahay na kung saan ka nahuli. Itong pinakamalaki. Opo. Ngayon, merong isang bahay pa ako ngayon. Titingnan natin. Itong isang bahay na to sa Henderson, Nevada. Ito naman, 5908 Gentle Slope Street, Henderson, Nevada, 89011. Magandang bahay to, tama? Ilang bedrooms Opo. to? 4 bedrooms din yan. 4 Medyo maliit bedrooms. lang. Ilang square feet to? 1,750 square feet. Oh, okay. 1,700 square feet. Or 1,700 square feet. Tama? Yeah. 1,700 Tama. square feet. 1,700 square feet. Okay. Pero ito, sa pangalan niya lang. Sa pangalan. Doon sa bahay mong isa, dalawa kayo. Dalawa. Yung naibenta. Doon sa nakumpis ka ng bangko, dalawa rin kayo ron. Dalawa rin kami. Pero ikaw lang hinuli. Kung talagang bobo siguro yung immigration o nabayaran yan, tuso rin yun, bakit ikaw lang sinentro? Pareho kayo eh. Dalawa sanang huli. Meron sanang, bawat ulo sa inyo may reward eh. Ganon sa immigration eh. Pag nakaturo ka ng ano, di ba? Alam mo yun? $500. Magkano? $500 per head. Uy, per head. Eh, the more head, the better, di ba? Kaya lang, yan ang akala mo, hindi $500 lang. Mali ka sa estimate mo na yan. So, Ilang ngayon, araw pa yun. nung araw pa yon. Ngayon, tatanong ko sa iyo, kumustahin natin itong bahay na kasalukuyan, itong isa na nasa pangalan lang ni Nora, pero husband and wife kayo, pero tinanggal nga ang pangalan mo sa pangalan niya lang. Tama? Opo. Ano? Ito sa pangalan niya lang to. Ngayon, ito ba'y binayaran na? Binili po ng cash yan. So, kaninang pera ang pagbili ng cash dito? Eh, kanya rin talaga. To be honest, pera niya yan. Pera niya yan. Binili niya yan. Binili niya yan. Sa kanya, dahil sa trabaho niya rin. Pero yung sa kabila, sa iyo. Yan akin yun. sa iyo to. Ako lahat. Ako. Sa iyo dan. Tapos, ito yung binenta niya pagkatapos nilagay niya sa account niya. Tama? Sa account niya. Alright. Itong So, isa, sa kanya to. Sa kanya. Okay. So ito, bayad na. Bayad na po yan. Pero conjugal property yan. Magkano property na yan? Ang market value sa ngayon is $285,000. 285,000. Nabenta niya yung isa, 230,000, 285,000. Almost $500,000 ang more than $500,000. So tanong ko lang sa iyo, bakit hindi ka niya sinamar yan? Di ka ba nagtaka? Ako'y tatanong ko lang muna sa iyo. Nung time na yun, pinabayaan ko lang siya ang diskarte niya kasi nasa isip ko naman, ayaw niya magtiwala sa akin kasi magastos nga ako. Siya naman, okay lang sa akin dahil basta sobrang tipid. Kaya lang yung Magastos pagtitipid niya, Okay. nasa God niya, gusto niya ang kanya lahat na, ang kina niya na lahat.
Bakit, Henry? May bisyo ka ba? Magastos lang ako sa mga bagay, sa mga material na bagay. Gusto ko yung maluho ba? Maluho. Tulad ng? Kagaya ng mga sasakyan. Kagaya sa bahay. Ayaw ko ng basta-basta bahay. Bibili ako ng bahay na magkara talaga. Ibig kong sabihin talagang magarang bahay. Hindi luho yun. Magarang bahay kasi investment yun, Henry. Na, Hindi naman One yun, time hindi nga naman bumili ako. luhong ano, yung pang, ang dating parang bisyo. Magandang, wala akong bisyo. so luho mo yan na talagang malalaking mga bahay para pag-ipon mo, parang ganon. Opo. Tinanong mo ba sa sarili mo, Nora, sweetheart, bakit naman ganon? Dito sa bahay ko, pangalan natin, bakit sa iyo, iyo lang? What's yours is yours. What's mine is yours. Bakit ganon? Yun nga. Mali ako masyadong naging generous ako. To the Alright, extreme. sige. To the extreme. Ngayon, Henry, tayo nananawagan sa mga Filipino communities na nanonood sa atin sa Nevada, sa mga sumusunod na mga binanggit natin, para magbigay ng all points bulletin. At the same time, ituro na lang, at the same time, talagang makuha siya ng immigration. At tutulong yung NBI natin dito, na itong NBI International Operations Division natin. Nasa linya natin ngayon si Ronald Aguto. Magandang hapon, Mr. Ronald Aguto, attorney. Magandang hapon, Ben. Okay, attorney, ako'y magtatanong sa'yo. Matagal na kita nakakasama nung araw pa sa mga operations. Kumusta ka na? Okay naman. Patuloy pa rin nagtatrabaho kahit nasa pandemic tayo. Yes. Ronald, kaming lalapit sa iyo, kasi alam ko, attorney, ikay isa sa mga magagaling na ahente na kasama namin nung araw pa. May problema tayo rito, Attorney Ronald. Itong si Mang Henry, na-deport siya from the United States for the last 20 years. Nagtatrabaho siya, talagang trabahong kabayo, kalabaw. Yung properties niya na benta ng kanyang misis na illegal alien, siya lang ang na-deport, yung kanyang misis nandoon, pero yung bahay niya, ibinenta ng misis at dineposito sa pera niya dito sa dollars, $250,000 sa Las Piñas branch sa BPI, pero wala sa pangalan ni Henry. Si Henry kasalukuyan nandito lang. Pero yung misis niya, hindi siya kinakausap. Ngayon, ang gusto ni Henry, attorney, is to report etong illegal alien ng kanyang misis sa embahada para nang sa ganon, ma-deport sa pamamagitan ng tulong ng ating mga operatibo muna, NBI. How do you look at this, attorney? Ben, ang concern kasi ni Mang Henry is more on immigration matter, but immigration on the part of the U.S. authorities, Yes. Total, mayroon tayong magandang pakikisama at may maganda tayong working relationship with the officials of the Homeland Security. Pwede ho natin silang hingian ng tulong Ayun. para unang-una ma-check natin kung ano ang status ni Mrs. Okay. sa kasalukuyan. Okay. At pwede ho natin silang mahingan ng tulong na para ma-deport o maipabalik dito si Mrs. So, because is still Filipino citizen, itong si Mrs. for the last 20 years something, hindi siya American citizen, but they were able to acquire o pagbili ng mga bahay. Ang gusto lang ni Mr. Na wag naman siyang mukhang kawawa, yung perang bahay na yung binili niyang bahay, ibinenta ng misis niya pero nilagay sa kanyang pangalan sa BPI dito. So may question of immigration and may question ng tax din dito, yung perang dollars na dineposito dito sa Philippine Bank sa BPI. So parang gusto ni Mang Henry matulungan siya. On these situations, kaya kami lumapit sa iyo. Anong posibilidad, the first step na magagawa ninyo? Kasi alam mo, kung hindi lang pandemic ngayon, attorney, ako mismo lilipad sa US kaya ko naman puntahan. Pero dito sa parting to, with due respect sa NBI, kasi nakipagtulungan din kami sa South San Francisco Police ng isang nagtago na fugitive sa US, pumunta sa Pilipinas. Ito nga ngayon, ang fugitive illegal alien, Filipina, asawa niya. So ano magagawa ninyo, sir? Maliban dyan sa sinasabi ko operation. Well, unang-una, Ben, tingnan natin kung itong asawa niya ay kumusta ang record niya, ang criminal history niya dito sa ating bansa, Kasi baka hindi natin alam or para ma-verify muna natin kung meron siyang ibang records, criminal records. Kasi Okay. kung sakaling meron siyang ibang criminal records dito sa atin, pwede natin gawin yun na basihan para
pa-deport, pwede natin extradite yung misis niya dito sa Pilipinas. Alright. At siguro, Boss Ben, pwede ho nating kung pwede natin makausap si Mang Henry, pumunta Okay. sa ating opisina Okay. at nang ma-coordinate natin, makita natin yung sitwasyon Okay. at kung may makita tayong criminal violation sa ating mga batas, pwede ho natin siyang pag-file ng kaso. Alright. At pwede ito ang magiging basehan natin para humingi ng tulong doon sa ating mga counterparts sa US Ayan, Embassy. Sa US Embassy. Okay. So, Attorney, very educational, informational yung sinasabi mo. Marami nanonood sa atin sa US, ganoon din sa Pilipinas. Worldwide tayo napapanood, netwide, nationwide. So, sa akin lang, kaya maraming salamat tinanggap mong tawag na to, ano? And the capabilities Yes, ng sir. ating law enforcers. Sir, Attorney, parang ako'y Attorney Ronald, tatanong ko lang sa iyo. Paano kung wala siyang criminal record, clean naman for the last 20 years something, or 25 years na nandun nagtatago, meron lang bagay na ang ginawa niya, pinasign niya ng special power of attorney si Mang Henry habang nakakulong doon sa Nevada State Prison waiting for his deportation papuntang Pilipinas. Nagawa ng attorney ni Mrs. na papirmahin ng special power of attorney na ibenta raw kasi baka kunin ni Uncle Sam ng Amerika yung kanilang property at kinuha yung pera, yung pera at dineposito sa kanyang account si Mrs. Habang si Mrs. may property sa Amerika, nasa pangalan niya pa rin sa mga properties nila na pwede namin ibigay sa inyo. So, ang question kasi, may immigration issue doon sa US, tsaka yung pag-deposito ng pera sa US dito sa Pilipinas in dollars na. Coming from the US sale of property, idineposito sa Pilipinas. Do you see something there na medyo money laundering or anything? Or I don't know, kasi may sale pero hindi sa kanyang pera. Pera ng Mr. ni Nora, si Henry ngayon na umiiyak sa atin dito, Attorney. Ben, ayon kasi sa ating batas, hindi niya pwedeng kasuhan yung misis niya ng estafa o theft, kasi mag-asawa sila eh. So, sa civil case, pwede mag-file si Henry ng civil case para makuha niya yung proportionate na share niya dun sa pera na nandito sa atin, At maliban dun, baka mayroong implication din sa taxes na supposedly Ayun. babayaran nila dito sa atin. Yo. Kasi sa mata ng batas, sila ay mga Pilipino pa rin. Ayun. Kahit sila ay nagbenta ng property nila sa ibang bansa, dapat mayroon kaukulan na taxes na kailangan bayaran dito sa ating bansa. Alright, with that, Attorney, hindi ko na idedetalye kasi marami ka na nakikita ng mga loopholes dyan. Hahayaan na namin bilang Chief ng NBI International Operations Division, ilalapit namin sa Attorney Ronald Aguto na itong si Mang Henry para nang sa ganun makuha na ng statement when he's ready. And so makakilos agad tayo habang i-freeze yung account dito sa BPI na $250,000 kay Mang Henry. Sabi niya, pera niya na rin. Kasi sabi mo, maraming issue. Baka doon muna tayo magsasentro on how to freeze the account siguro with your assistance at yung ibang mga abogadong lalapitan namin, Attorney. Yes, tama yan, Ben. Antayin ko na lang siya dito sa aming opisina. Anytime, pwede naman siyang pumunta doon. Pagtanong na lang niya ako at asikasuhin natin ang kanyang kaso. With that, Attorney Roland Aguto, Chief ng National Bureau of Investigation International Operations Division. Maraming salamat. Mabuhay kay Attorney Aguto. Mabuhay kayo, Ben. Alright. Okay, Mang Henry, narinig mo. Okay, first step na, law enforcement na tayo, ha? Step by step tayo rito. Itong kaibahan sa bitag, hindi tayo palabas. Hindi lang tayo palabas para aliwin. Binibigyan ng kaalaman kahit sino man sa Estados Unidos, mga Pilipino, or nasa Pilipinas, na mga nanonood sa atin, natututo sa mga batas at mga komplikadong mga issue sa mga bahig pareho nito. Ngayon, gusto natin tingnan na maigi at ito pang mga bagay na may abogado siguro dito ng bagay na kung merong kaming malalapitan na abogado na ito naman recorded na alam ko naman kasi na pwede natin pagkuhanan kasi may komplikado to rito eh. Tatanong lang muna natin kung ready ba kung at this point in time. So okay, ito ngayon ang isang abogado si Attorney Frederick Liu ang magsasabi sa atin yung mga legalities. Yung isa kanina, law enforcement, International Operations Division. Ito naman ngayon, lalapitan natin ngayon si
Wala. So, si Attorney Frederick Liu, ang kanyang sasabihin hinggil sa kaso mo. Pakinggan natin. Kinakailangan ni tatay na matignan yung account ni nanay. Pinamaganda hakbang niya dyan is to resort to legal process, no? Pag-file ng nullity or legal separation na kaso, kasi doon ay ini-include lahat ng mga conjugal assets ng mag-asawa. So apart from the pagkokolate o yung pagsasama-sama ng lahat ng mga ari-arian ng pag-mag-asawa, ay nandun na rin yung i-issue na order ng korte para yung laman ng bank deposit ay i-disclose sa korte for purposes of inventory. Kasi kailangan inventaryohin yung mga ari-arian ng mag-asawa. Second naman is doon sa aspeto ng suporta. Kaya suporta bilang sa main case, or pwede mo rin naman yan gawin by way of what is called support pendente lite, which is a petition for support while tumatakbo yung annulment of marriage or nullity of marriage or legal separation. Pwede rin na pangatlong option, the husband can also petition the court to have sole administration of the conjugal properties. Pero in that case, you would still have to show that the bank account falls as part of yung conjugal properties. Kung magpa-file siya ng mga petitions na nabanggit ko, no, he would have to file it dun sa area of residence niya or area of residence ng asawa niya. Lalo na, nandito rin naman yung ari-arian nila. Kailangan dun sa mga nabanggit kong mga pamamaraan, bigyan pa rin ng nauukol na abiso or notice yung kabilang partido, yung babae, no? Papadala rin niya ng summons ng korte nang sa ganun malaman niya na may demanda na sinampa ang kanyang asawa laban sa kanya. Hindi talaga maari na mapilit ang bangko ng asawa na i-disclose ang laman ng account kung walang court order or utos ng husgado. Mang Henry, narinig mo kung ano sinabi ng abogado. Pareho kayong Filipino citizen. Si Nora is a Filipino citizen illegally, staying in the US. So Filipino pa rin siya, sakop pa rin siya ng US law, Philippine laws. But at the same time, pwede siyang hulihin doon sa tulong ng ating mga abogado rito, ng ating NBI sa Operations Division, makikipag-coordinate sa US Embassy. At kami hoy na humihingi na lang ng ito'y information, all points bulletin, sa sino man na makapagtuturo kung saan si Nora. Kung hindi man ngayon, ito hoy, nabibilang na lang ho siguro para pasikipin ho natin ang mundong ginagalawan ho ng misis. Ngayon, Henry, sa parte mo naman dito sa Pilipinas, ang sabi ng abogado, either magfa-file ka ng legal separation or legal separation, if not annulment, para mahati, ano yung mga properties ninyo, pati sa US, kasi mag-asawa pa rin kayo, Filipino citizen pa rin kayo. Alright? Yan po, sir. Ngayon, Yan talaga. pagdating sa parteng yan, so may komplikado na, may mga batas na rito at may mga law enforcers tayo. So ngayon, wag muna natin i-telegraph kasi sigurado ako si Nora nanonood ngayon yan. Sigurado. Tapos, sigurado nakikita mo, nakangisi pa si Nora parang tawang aswang. Ngayon, ikaw na siguro ngayon, manawagan ka sa misis mo. Sabihin mo na sa misis mo, kasi ako, pagtatanungin kita, magalit mo si Nora, mukhang hiludas ka na parang ikaw lang inalay. Siya nandoon para makuha niya yung properties mo. Walang misis-misis dito Okay? Siguro na lang, kay Nora na lang, kausapin mo ngayon, wala nang iba kundi siya lang. Baka makuha mo sa pakikiusap at lalapit na lang siyang kusang loob at pagkatapos makipag-areglo. Tingnan natin muna ha. Let's do it the easy way with negotiation. Sige, sabihin mo sa kanya kung anong dapat mo sabihin. Hello, Nora. Ito, maraming nanonood dito sa programa. Huwag ka nang mahiya. Lumapit ka na lang, lumantad ka.
At makipag-areglo ka na dito. Isang civilized na tao. Huwag ka na magtago, nakakaya lang. Huwag mo nang pahirapan, lahat tayo nahihirapan. Nahirapan ka dyan, alam ko. Nahirapan din ako dito, matagal na ako naghirap dito. Saka itong mga, kagaya ka na servant, nahihirapan din sila. Huwag mo nang pahirapan ng mga tao, huwag mo nang patagalin. Lumantad ka na lang, makipag-usap ka ng maayos, kagaya ng dati natin ginagawa sa mga tao, marunong tayo makiusap. Umareglo ka na lang dito. Huwag ka nang mahiya, huwag ka nang, lahat naman tayo may hangganan. Kaya, lumapit ka na lang. Walang ano dito, hindi masama ang loob ko. Kung makikipag-ayos ka dito, hindi ako nagagalit. Ayusin lang natin ng maayos to. Okay? Alright. Henry, may tatanong ako sa iyo. Paano kung sabihin ni Nora sa iyo, Henry, I still love you? Yes. Sir Ben, saan nangyari ganito? Wala na. Palagay ko, kahit sinong lalaki hindi na pwede magtiwala. Wala nang ano. Paano kung sasabihin Wala na. niya, Henry, look, Henry, I don't have any more life in the United States. I need to go back home. We have to live together. Give me a chance. Anong sasabihin mo yan? Kung gano'n ang sasabihin ni Nora, binibigyan ko si Nora ng mga options na parang baka sakaling magawa niya at maisip niya na, what am I doing to this guy? He's my husband. Ano kaya kung ako magsasabi sa iyo na parang, let me just be the Nora and you are the Henry. What if I say, I still love you, Henry. I need to go back. I don't want any more of this trouble. Pwede bang magbalikan tayo? Babalik na ako ng Pinas. You know what, Sir Ben? 40 years, over 40 years, it's really hard for me. I know it's so hard. Pero I think it's enough is enough sa nangyari ganito. Alright. Then, enough is enough pala. Alright. Sige, ganito na, Henry. Nagsalita ka na. Sigurado ka, hindi ka na magbabago niyan. Baka mamaya, pag medyo nakita mo, biglang dumating na lang dito. Nag-voluntary yung pag-uwi niya, dumiretso na siya. Bumili ng ticket, dire-diretso rito. For whatever reasons, nalusutan niya, nakabalik siya rito. Biglang kumatok siya sa bahay mo ngayon. Pagbukas niya, biglang, hi, Henry. Anong gagawin mo? Baka lasunin ako eh. Mahirap na magtiwala sa tao sa panahon ngayon. Alright. I don't blame you. But anyway, hindi natatapos dito, Henry. Remember, may legal law enforcement option tayo. Every loss of the land of the United States as well as the Philippines, magsasama-sama tayo rito. We want to see na siya'y mababalik, kumbaga, deported back to the Philippines. Nora. At yung mga anak ni Nora na si, ano mga pangalan ng anak? Billy. Si Billy. Well, just do the right thing. Okay, Henry? Hindi natatapos to, ha? Meron tayong kasunod dito. Medyo komplikado itong ginagawa namin sa iyo, but it's worth the time para matuto si Juan de la Cruz sa mga suliranin, mga problemang kaparehong sa iyo. Alright? Okay. Thank you so Alright. much, Sir Ben. I wish Thanks you all a lot. luck. Relax ka lang. We're still not finished. Okay. We will still be working for you on this. Okay? Alright. Thank you so much. Eto ang nag-iisang pambansang sumbungan. Bitag. Ang sabi ko sa kanya, nakakawarantin ako, may sakit ako. I don't care! I don't care! Kahit matapos pa ang buhay mo, magbayad ka ng utang mo. Butangerang collector agent, bistado ka na. Ang totoong pangalan po talaga ni Jade Tongonan is Army Sheila Paredes. Nagpapanggap lang po kami ng ibang pangalan. Akala mo kung anong linis, kung manlait ng kapwa. Marami pa lang atraso sa mga kasama. Sobrang dami po kasing utang niyan. Yung mga maintenance po namin, inutangan niya, binakbukan niya, kapapugalit. Alamin ang karagdagang kwento. Susunod sa Pambansang Sumbungan, Bitag! Kung inyo napanood kaninang umaga sa Bitag Live, nilabas na ho natin yung mukha ng illegal na kolektor, yung bastos na kolektor. Nakalabas na si Glenn sa quarantine facility.
magaling na siya at wala yung o clear na siya sa COVID-19. Matapos may palabas kung paano ako minura ng kolektor na si Jade Tangonan, maraming tipster. Ang dating lending collector na kasamahan ni Jade, ito yung akala ko matanda akala ko lola. Ibinigay sa bitag ang tunay na pangalan ng pagmumukha ni Jade. Ayan, ngayon, etong kumontak sa bitag ay mga lending collector din tulad ni Jade, galit dahil sa sobrang kabastusan nito sa paniningil. Ang tunay na pangalan nitong si Jade, yan ho, nakikita niyo mukha niyan. So ngayon, nilalantad natin ngayon, ano? Kung sakaling ikaw, Army Sheila Paredes, at sasabihin mo, hindi ako si Jade, or more than willing, pumunta ka rito, total, para ituturo ka ng mga kasama mo. Ang Collection Department Office ng Peso Pop sa 9th floor ho ng Raffles Building, Ortigas, Pasig, pero ito, yan talagang collection nila. Ngayon, mga boss, gusto kong sabihin sa inyo, may mga tumawag sa atin dito. Okay, Glenn, okay ka na? Okay ka na ba? Okay na po, Sir Ben. Good, Apo, okay ka okay na. na po. So, Glenn, pakinggan mo Apo. lang tong kausapin ko si Emmy ha, isang collector din, dating katrabaho ni Arnie, aka also known as Jade Tangonan. Okay? Jade. Sa Sige linya po, ng Sir telepono, okay, diyan ka muna, Glenn, ano? Okay, dahil relax ka na, dahil Apo. wala ka na, clear ka na, okay, negative ka na sa COVID-19. So si Emmy muna. Apo. Emmy, magandang hapon sa iyo, Emmy. Magandang hapon po, Idol. Okay. Idol Ben. Opo. Kumusta ka naman, Emmy? Ikaw ba'y collector din? Opo, dati po niya akong katrabaho, sir. Okay. Alam mo, Emmy, hindi ko nilalahat ng mga collection agent, mga collector na alam ko may iba mga tinitrain na matino na magngolekta, marunong, may puso rin, pero diplomatic but firm sa kanilang collection. At at the same time, truthful. Pero may konting consideration kasi may mga batas tayo na hindi natin pwedeng labagin sa karapatan ng taong nangungutang kasi hindi natin sila pwedeng itratong para sila mga kriminal or mga mandarambong. Tama? Tama po yun. Sige, paano mo nakasama to si Jade Tangonan? Ano po kasi yun, sir? Yun sa work naman po namin na yun. Nung una po, ano po kasi yun, tinirain naman po kami na wag nga raw pong mambabastos ng kliyente. Kasi po, yun po yung sinasabi po sa amin na pwede po kaming matanggal sa trabaho pagka once daw po na may nagreklamo po against po sa amin. Kasi po alam po ng management yung mga ginagamit po namin pangalan, yung mga ganun po. Pero po kasi, siya po kumbaga po sa may posisyon na po siya dun sa company, bago po yung company na pinagtrabahuan po namin. Ang ano po niya, pagka po halimbawa po, hirap po kaming maningil. Kasi po, syempre po, hindi naman po namin mapipilit yung mga clients po namin na pagkasingil po namin, isang sabi lang po magbabayad po agad. Syempre po, makikipagtawaran pa po yan kung hindi po talaga nila kaya. Kami rin po, ganun din po. Pero po minsan po pagka po na kumbaga po naglalakad-lakad po tinitignan-tignan po kami kung ano pong nangyayari sa ano namin. Wala pong i-eksena. Papanggap po na manager po ganun po. Tapos po kukunin niya po yung phone call, magpapanggap po siya na kung ano-ano pong pangalan, manager, mga ganito ganyan po. Tapos po doon niya na po titirahin. Talaga pong ganun po talaga maningil, sir. Minsan po yung para pong sa sarili mo na po makukonsensya ka na po talaga na ganun po yung ginagawa niya. Okay. Emmy, may tatanong ako sa iyo. Mukhang mabait ka na collector. Hindi naman masama ang pagiging collection agent or customer service agent which is napupunta sa collection. Ano sa palagay mo yung ugali nitong si Jade Tangonan or si Army Sheila Paredes? Anong ugali nito? Talaga bang bastos to? Or talagang anong dating? Ano po yan, sir? Bossy po talaga Simula nung una pa lang po Para pong akala niyo po ba'y pamamanahan po ng kumpanya ng may-ari? Maski po mga iba po namin katrabaho po talaga pong against po talaga sa kanya even before pa po. Dahil nga po ganun. Parang gumagawa po siya ng
sarili niya pong patakaran, mga ganun ganun po. ba? Gaya po nung ganyan po yung nambabastos po ng client. Bawal na bawal po talaga kasi yun. Since, syempre po, may mga hinahawakan din po siyang mga team, ganun. Para po, kumbaga po, tumaas po yung singil para rin po magkaroon din po siya ng mataas na incentive. Talaga pong, even po kami, inaano niya po na, kailangan ganito, dapat makasingil kayo ng ganyan, dapat makakota kayo, makatarget kayo. Nung ginaganon po kami. May tatanong lang ako sa iyo, Emmy. Gusto ko malaman to kung totoo. Ito ba si... Talagang boses matanda ba? Mukhang boses, parang boses aswang? Na parang boses lolang, ewan ko, na parang pinitpit na pinakain mo ng ewan. Ganun ba talaga ang boses? Ang pangit ng boses nito. Mukhang may itsura naman. Ano O po, baka sir, rin tokado na to. Ganyan po talaga, boss. Yun, sir. Pero ito ba talagang mukha niya? Baka naman, ibang mukha to. Tapos kinukuha niya lang. Tapos ang mukha niya, mukha naman. Ano po yan, sir? Siyempre po, produkto po ng filter yan. Ganun ba? Yung kinis po, di ba? Oo nga, akala mo naman. Oh. Naka-brace to, no? Opo, pero hindi ko lang po alam kung legit pong braces yan o yan po yung mga tinatawag nila DIY braces. Hindi ko lang Do it po yourself. alam, sir. Palang hiya ka talagang... Okay na. Kasi pauso po yun Kasi tinitingnan ko yung picture na ngayon, parang hindi ako makapaniwala na ako'y namura nitong si Jade, ha? Okay. Siguro, nandiyan naman sa linya natin, siguro mas maganda. Anong say mo dito, Carlo? Si Carlo naman, pasok natin si Carlo muna. Carlo, okay? Carlo? Okay. Ano si Carlo? Si Glenn. Glenn, narinig mo kung ano sinabi ni Emmy? Opo, sir. Narinig ko po. Okay. Medyo ano nga ho talaga. Maraming nagagalit sa kanya. Alright. Dahil sa ugali niya. Okay. Emmy, anong masasabi mo? Alam ko naman, Emmy, wala kang kinalaman kasi alam ko ayaw ko mabastos yung inyong ginagawa bilang kolektor. Siguro, anong ma-advise mo, Emmy, kay Glenn? Sa nangyaring Glenn de Sierra, sa ginawa nitong si Jade Tangonan. Anong masasabi mo sa kanya? What do you wanna say to Glenn? Ano po, sir, magpakatatag lang po talaga siya. Kasi po, lalo na po dun sa sinapit po niya na, yun nga po yung binastos po siya. Kasi po, di po ba, pag tinamaan po ng COVID, mag-isa ka lang pong lalaban, mag-isa ka lang pong magpapagaling, wala ka pong kasama na kahit sino, tas idadagdag pa po yung stress, pwede pong humantong sa depression po yung ginawa po nila eh. Kakaiba po talaga yung pambabalasubas na sabihin po niya na kahit mamatay, walang pakialam. Grabe na po yun, sir. Talagang hindi lang po sagad sa buto yung kasamaan niya dun eh. Kaya po, pakatatag na lang po siguro si Sir Glenn po para po mas umigi po yung yung health niya po. Okay. Emmy, may tatanong ako sa'yo. May buto bang kulay itim? Baka po yung sa kanya. Tinatanong ko lang kasi baka... Baka po na-filter na lang din po, gaya po ng picture niya. Parang maganda si Army Sheila Paredes. Totoo ba to? Maganda naman po sa maganda, sir. Kaso nga lang po, hindi po natatago ng mukha yung ugali eh. Pero yung boses niya, boses aswang? Ano po talaga, boses pinitpit na lata po. Okay. Ganun ba? Opo So, ito ba'y may asawa na? Yun pagkakaalam ko po, nung huli ko pong mga na may update po ako sa kanila, wala po siyang asawa, pero may kinakasama po siyang tomboy. Oh, okay. Sige. Alright. Sige. So anyway, kaya naman ganun katapang. Maraming salamat sa iyo, Emmy, sa pagtawag mo na... Dati kayo magkasama si Jade sa anong kumpanya? Ano po yung pangalan po niya dati? Fish Ray po. Oh, Fish Ray. Pero kilala mo ang boses niya. Opo, pati po yung tono po ng pananalita niya po nung
naningil po siya dun sa ano. Ganun na ganun po kasi talaga. Anong pakiramdam ng ibang mga collector agent na mapakinggan? Pati nga ako, nagpanggap nga ako na parang medyo nakulitan sa akin, nakikipagtawaran ako bandang huli, talagang halos malagot yung kanyang litid sa leeg, sa sobrang galit. Anong say mo rito? Sige nga, paano kayo nagkasama at saka kayo ba'y may magkaaway? Marami bang naiinis sa kanya? Bakit parang ang dami nagsusumbong? I'm sure, sigurado, maraming maglalabasan ng mga... Kasi ito patatawag to, ha? Hindi lang natin nilalabas tong mukha nito. Ipapatawag to si Army, si Jade. Talagang ipapatawag siya ng cybercrime group kasi NBI or PNP kasama doon sa sa kanyang nilabag. So, Emmy, anong say mo? Anong gusto mo sabihin sa mga nanunood sa atin? Kasi para naman wag mabalahura yung inyong profesyon. Kung talagang ganyan ang hanap buhay natin, maging makatao tayo, anong gusto mong sabihin sa mga nanunood sa atin? Para po siguro sa mga ibang kolektor po gaya namin, lalo na po ngayong panahon po ng pandemic, wag naman na po sila masyadong maningil ng sobra-sobra. Kasi po, ang laki na nga po ng kinakaltas bago po makuha yung kabuang ni-loan po nila. Ang laki rin po ng penalty. So, kung wala po talagang pambayad on that day, hintayin na lang po siguro or kung magpa-partial payment po, pwede naman po yun eh. Tsaka may penalty or interest naman po na ipinapatong. Ba't pa po kailangan pilitin kung wala naman po talagang ipambabayad? Ayun, okay. Sige, okay. With that, Emmy, maraming salamat sa iyong pagtawag sa amin para sabihin na si Jade ay dati mong kasama, ha? Okay? Okay po, salamat Good din po. luck sa iyo, Emmy. Okay, sige. Balik tayo kay Glenn. Glenn. Alright, Glenn. Well, malapit mo nang makita si Jade Tangonan, si Army. Baka anong magagawa mo pag nagkita kayo harap-harapan? Pag nagkaroon ng konfrontasyon, papatawag siya. Sir? Actually po, napatawad ko na siya, Sir Ben eh. Kasi napatawad ko na siya doon sa ginawa niya sa akin na pagmumura, paglalait. Pero ang hindi ko matanggap dito lang po talaga is yung yung didamay pa niya yung anak ko at yung sinabihan niya ako na narinig ko yun. Na kahit mawala, kahit mamatay pa ako. Ganun po. Okay. Kahit mawala pa daw ako. Alright. So, ang akin po, pag nagkaroon kami ng confrontation, sasabihin ko sa kanya na patawad kita, pero meron tayong batas na sinusunod eh. Panagutan Meron niyo tayong batas na kailangan mong panagutan yung mga bagay na ginawa mo sa amin. Hindi lang po sa akin, Sir Ben. Gusto ko rin po maging boses ng mga sinabihan niya, yung mga minura niya. Actually, may nagme-message po sa akin na gusto daw tumulong sa case ko, pero hindi ko sila nare-replyan kasi nga ako nasa inyo na po yung case ko. Pero ang akin po, Sir Ben, if ever na magharap po kami, hindi po ako, kung ako bilang tao kaya akong magpatawad, pero yung sa batas po, doon po ako mag-i-stick kung ano po yung nararapat para sa kanya, para hindi na sa tularan ng iba. Alright, sige. Ganito na lang ating magagawa, Glenn, susunod na step natin, relax ka lang dahil law enforcement mapatawag na yan na pagkatapos hindi naman siya makakatapas dahil nakikita ng mukha niya eh. Kaya sa iyo, Jade Tangonan, magpakita ka na, umutang ka na, kumbaga pumunta ka na sa supervisor ninyo at pagkatapos ipapatawag ka, doon na lang, mag-toothbrush ka, magmumog ka bago ka humarap sa amin. Alright? Okay, Glenn? Apo, Sir Ben, salamat po. Hindi naman kaya, pag kinindatan ka nitong si Jade Tangonan, anong gagawin mo? Ay, hindi po ako madadala ng kindat. May asawa po ako eh. Okay. Hindi ka madadala ng kidlat? Hindi po. Kidlat, kindat. Kahit po alin doon sa dalawa, Okay. Sir Ben, hindi pa ako madadala. Sige, Glenn. Thank you so much for such a good sport, Pero hindi natatapos dito dahil hindi tayo entertainment. Trabaho tayo rito, may resulta. Sa lahat ng mga sinusumbong sa atin, ganitong ginagawa namin. Ha? Alright, Glenn?
Opo, Relax Sir ka lang, Ben. tatawag. Opo. Hindi nagtatapos Salamat dito. May kasunod to. May update tayong susunod. Yung mga hakbang na action ang gagawin na natin. Ha? Sige po. Salamat po, Sir At Ben. ako'y naman nasisihan na ikay lumabas na doon sa quarantine facility. Positive ka na. Relax ka muna, ha? Mag-iingat, ha? Opo. O, gumamit ka ng Apo, face Sir mask Ben. mo, face shield. No? Kahit saan pumunta, mag-alcohol. Huwag kalimutan dyan, ha? Opo. Salamat, Alright. Sir Ben, sa paalala. Thank you. Opo. Eto ang nag-iisang pambansang sumbungan. Bitag. Kami ho'y yung hong aming sasabihin sa inyo, yung pumapalag, nagpamedya, sumagot sa social media, yung mga magkakapatid na talag, si Butch Wilfredo at saka si Dr. Ruby Barcelo. Ayaw kong ipalabas ulito, kaya lang linawin natin. Kayong tatlo, kayong mga nagrareklamo, kayong magdedemanda, dedemanda niyo St. Luke's, dedemanda niyo ako, bukas ang aming tanggapan para makunan kayo ng inyong mga pahayag. Kaysa pumupunta kayo doon sa sinasabi ninyong Manila Times at gusto niyong pumunta roon, wala namang problema kung gusto niyo. Sabi niyo, proper forum, hukuman. Ba't nagpa-Manila Times kayo? Ako naman, nagpapaliwanag lang. So anytime gusto ninyo, walang problema. Ikaw, Butch, okay ka na dyan. Pakintabin mo pa. Okay, ikaw naman, Ana. Sige. Okay, Dr. Ana. Pinukpok mo yung Facebook page ng Pambansang Sumbungan, lahat na lang na mga sinasabi mo, Ana Ruby. Matindi talaga. Parang wala kang pagsisisi. Parang baliwala lang nangyari sa iyo. Parang yung sa iyo, laro-laro lang talagang yung galit, kumbaga, para bang kami pang nagkasala sa iyo, no? Dahil dyan sa ginawa ninyo, okay? So, hindi ako hingi ng patawad sa iyo, kahit hukuman pa. Ito lang aking sasabihin, Ruby. Siguro mas maganda kung ituloy nyo lang sa hukom. Ngayon, nagsasalita kayo, kung titigil kayo, titigil kami. Kasi dapat close na itong istorya ng inyo. Kumbaga, pumanaw ng inyong magulang. Pahingahin nyo na lang. This is what you do. Bayaran nyo ang St. Luke's. Kasi kung magdedemandahan, marami silang abogado di kampanilya. Kayong tatlo, yung maunang inyong magulang, dapat siguro ayusin nyo na rin, maliban doon sa inyong magulang na yung mauna, may isang kawawa naman na katulong. Yung inyong caregiver, nag-aantay pa rin ng bayad. So far, standing pa rin na, kumbaga, outstanding balance niyo sa kanya, nasa 50,000, 10,000 or 60,000 pa rin, 60,000. So ngayon, kung gusto niyo pa uli mag-ingay, sige, palakihin niyo. Sasabayan ko kayo. Inumpisahan niyo, tatapusin ko. Ngayon, para dyan, titingnan ko ulit ang inyong mga susunod na hakbang dahil tatapatan ko sa tuwing gumagawa kayo ng hakbang, tatapatan namin. Sasabayan ko. Hindi ako magpapahuli. Kinanti niyo ako, ay gaganti ako. Titigil kayo, titigil ako. Kung gusto niyo talagang patunayan sa hukuman, wala namang masama kasi may sinasabi niyo proper forum sa tamang lugar, sa tamang panahon, hukuman yan. Tanong, meron ba kayong pang-abogado? Bayaran niyo muna ng St. Luke's kasi pag kayo natalo sa St. Luke's, yari kayo. May mga penalties niyan. May mga danyos de perjuicios pang babayad niyo sa St. Luke's. Ako naman. Well, para sa akin, di na ako magsasalita. Kasi wala namang problema. Ganito kami mga bossing. Higit sa sumbungan, imbestigahan at anumang reklamo, pagpapalag, tinatapatan namin. Pag kinante, gagantihan namin. Ito ang Pambansang Sumbungan. Bitag.